Malaking bahagi ng Visayas ang nakaramdam ng magnitude 6.5 na lindol kanina. Sa Tacloban City sa Leyte, napatakbo palabas ng ospital ang ilang mga pasyente. Gayon din ang mga namamasyal sa isang mall doon. Live mula sa Baybay sa Leyte, may report si GMA News stringer Byron Alcoba. Byron? Magandang gabi, Jessica. Kanina, pagdaan ko sa EVRMC, mga tao dito sa hospital nagsipaglabasan dahil kinabahan silang lahat sa lakas ng lindol. Dala-dala nila ang kanilang mga dextrose at saka yung mga bagong panganak, dala-dala nila yung kanilang mga sanggol. Ganito rin ang nangyari sa Robinson Mall kung saan yung mga namamasyal sa isang mall, naglabasan silang lahat sa pangamba nila na baka masira ang mall at masaktan silang lahat. At ito mga tao, sinabi nga sa akin na naglalaglagan daw ang mga kesame ng kanilang ng mall. Ganito rin na nangyari sa isang terminal ng Tacloban kung saan may napakalat ng balita na meron daw tsunami parating kasi maatras ang dagat. Kaya Byron? ang mga hello. Okay, Yes. Byron, sana naririnig mo ko, no? Pero kailangan natin liwanagin yung kasi na hindi narinig, choppy yung iyong signal nung binabanggit mo yung tungkol dun sa tsunami. I think it's important, no, na sabihin natin, lalo na sa mga taga-riyan sa Leyte, wala raw ho. Tama ba, Byron? Walang na-generate na tsunami alert itong lindol na nangyari dyan sa Eastern Visayas at naramdaman dyan sa Tacloban kanina. Tama ba, Byron? Tama yan, Jessica, kasi kalat lamang ng balita na daw tsunami dahil umatras daw ang dagat dito sa San Pedro. Kaya naman ang mga tao, nung marinig ang balita, marami at nagpag-alisan sila. At iba mga gusto magsakay ng van at makaalis ang Tacloban. Kaya ito ay isang dahilan kung bakit nagkaupasan ng UV Express sa Tacloban. At nagkaroon ng tema ang mga tao dahil nagagalit sila bakit nagkakalat ng balita na meron daw tsunami, kamot wala naman pala. Ulit-ulitin natin yon. Wala hong tsunami alert na na-generate itong 6.5 na lindol kanina sa Eastern Visayas. Lalo na ho dyan sa Tacloban. So no reason for you to evacuate, no, Byron? Yes, Jessica. Byron, kung hindi ako nagkakamali, ang rehistro nung naramdaman yung lindol dyan ay magnitude 5, bagamat 6.5 nga dun sa San Julian sa Eastern Samar. Pero can you describe sa amin, malakas na rin kasi yung magnitude 5, di ba? Malakas po dahil nung mangyari yung lindol, sakay ako ng isang van, napahinto yung aming sasakyan dahil sa lakas na lindol. At sabi nga ng driver, lumilinog. O ibig sabihin lindol sa kalot. Kaya nga hospital ng EVRMC, doon ko nakita yung mga tao sa EVRMC nagkalabasan, dala mga kanya-kanyang dextro at mga anak ng mga bata na bagong silang. Maraming building dyan sa Tacloban Kasi ang alam ko, based dito sa experience natin sa nangyari kahapon, no? Bagamat ang epicenter niya ay sa Castillejos, sa Zambales, wala naman masyadong matataas na gusali doon. So, walang gaanong damage. Pero doon sa Porac, no, na medyo malayo sa Zambales, maraming mga istrukturang konkreto, doon marami ang pinsala. So, I'm deducting na ganyan din ang nangyari sa Leyte, Byron, kasi maraming buildings dyan, bagamat sa Eastern Samar nangyari yung nag-originate yung lindol, pero sa Tacloban, Leyte, maraming istruktura. So meron din bang mga damage sa mga structures dyan, sa mga gusali, Byron? Yes, doon sa terminal ng van, may malapit dyan na isang lihan sa Tacloban. Nagkaroon to ng structural damage kung saan yung mga cement nagkapakipak at bumagsak sa gilid ng sidewalk. Walang nasaktan sa mga oras na yun na tao.
Okay, na-inspect naman ng mabuti itong mga building ng Tacloban, Byron? Yes, sa ngayon nagsasagawa ng inspection ng DPWH. Ganoon na rin po ang City Hall ng Tacloban, ng Engineering Office, para makita nila kung talagang ligtas pa ang mga gusali na nagkaroon ng mga tipak o mga... Okay, I think kailangan din sabihin natin sa mga kababayan natin dyan, no, pag may nakitang crack na medyo hindi superficial, kasi merong mga hairline crack, yung, alam mo yung palitada lang ng simento, okay pa raw yun. Pero kung medyo malalim yung crack sa inyong mga tahanan, dapat siguro masabihan yung ating mga kababayan dyan na baka hindi muna ligtas matulog sa loob ng kanilang mga tahanan. Mas magandang magtayo muna ng tent. Ito yung advice sa atin as of last night, no, ng mga taga-FIVOX. Byron? Yes, tama, Jessica. At dito sa ngayon, nagsasagawa pa rin sila ng kanilang mga inspections sa mga gustali kasi maraming building ang talagang dapat tingnan pa sa ngayon na magsasagawa ng mga engineering office ng City Hall pati na rin ng DPWH. Okay. So, okay naman yung inyong mga ospital para naka-ready naman sila para tumanggap ng mga, wala bang mga injured dyan o yung mga nangangailangan ng lunas, no? Yung mga nag-panic attack, yung mga senior citizen natin. Wala naman mga tinakbo sa ospital, Byron? Ngayon, wala pa itang itinakbo sa at ang dami ng ambulansya ng Leyte, Tacloban o Baybay City para sa mga pwedeng itakbo na mga emergency. Okay. Okay, Byron, sorry no, we're losing your signal pero maraming salamat sa iyong update at ingat kayo dyan sa Tacloban, Leyte at sa Eastern Visayas. GMA News Stringer Byron Alcoba.